Patayin mo si Tanggol! Kapasok ni Tanggol sa kulungan, agad siyang sinalubong ng pananakit mula sa mga kapwa preso. Wala siyang kalaban-laban dahil sabay-sabay siyang pinagtulungan. Tulad ng banta ni Miguelito, tiniyak nitong mapapasama ang kalagayan ni Tanggol sa loob. Pilit namang lumaban si Tanggol, pero sa dami ng kalaban, hindi na niya kinaya. Sa labas naman, inutusan na ni Miguelito si David na paglabas ng target sa presinto, kailangan na itong barilin. Hindi agad binanggit ni Miguelito kung sino ang target, kaya nagtanong si David. Ngunit tikom ang bibig ni Miguelito, malinaw na may mas malaking plano siya. Sa loob ng kulungan, dumating ang mga pulis para awatin ang gulo. Duguan at halos hindi na makatayo si Tanggol. Dumating si Don Julio at agad siyang pinalaya. Kitang-kita sa mukha ni Don Julio ang galit at pag-aalala. Habang buhat niya, palabas si Tanggol. Paglabas nila ng presinto, sinalubong sila ng mga taga-suporta at ni Roda na napaiyak sa tuwa nang makitang ligtas si Tanggol. Habang naglalakad palabas, nakaabang sa di kalayuan si David. Laking gulat niya nang makita na si Tanggol pala ang target. Dahan-dahan niyang tinaas ang baril, nanginginig ang kamay. Ilang ulit niyang sinubukang itutok at iputok pero tila may pumipigil sa kanya. Sa kabilang linya, galit na galit si Miguelito at paulit-ulit na sinisigaw na tapusin na ito. Just do it already! Patayin mo si Tanggol! Bago pa man makaputok si David, biglang nagkaroon ng kaguluhan. May barilang naganap sa hindi kalayuan na naging dahilan upang magtakbuhan ang mga tao. Nawala sa posisyon si David at hindi na natuloy ang balak. Nakatakas si Tanggol nang hindi man lang niya alam ang muntik na kapahamak. Sa pagtatapos ng kabanatang ito, tumindi pa lalo ang tensyon sa pagitan ni Tanggol, Miguelito at David. Kitang-kita ang bangis ng kapangyarihan ni Miguelito sa loob ng kulungan kung saan siniguro niyang malalagay sa peligro ang buhay ni Tanggol. Ngunit sa kabila ng pananakit at panganib, muling nakaligtas si Tanggol sa tulong ni Don Julio at ng kanyang mga taga-suporta. Samantala, si David ay muling hinarap ang matinding pagsubok, ang patayin ang sarili niyang kapatid. Sa kabila ng utos ni Miguelito, nagdalawang isip si David, pinatunayang may natitira pa ring bakas ng konsensya sa kanya. Ang hindi pagtuloy sa krimen ay nagbigay daan sa isang mas malaking kaguluhan na maaaring magbago sa takbo ng kwento. Habang papalapit na ang eleksyon at lalo pang umiinit ang labanan sa kapangyarihan, malinaw na hindi lamang posisyon ang nakataya, kundi buhay, katapatan at dangal. Abangan ang mga susunod na kabanata ng Batang Quiapo upang malaman kung sino ang magtatagumpay sa laban ng prinsipyo laban sa kasamaan. Comments section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo mamiss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panonood.